Kapag tayo ay may galit, huwag itong idaan sa social media. Dahil imbis na maibsan ang sakit, lalo lang itong lumalala. Ang puso ay lumalalim sa pait at ang mga mata ng iba'y nagiging saksi sa bagay na dapat sanay sa Diyos lang natin inialay. Kapag tayo ay may galit, ihinga muna natin ito sa Diyos, hindi sa publiko. Sa katahimikan ng panalangin, may kagalingan. Sa presensya ng Diyos, may paglilinaw. Huwag nating hayaan ang init ng damdamin ang magdikta sa ating kilos, dahil ang bawat salitang nasambit sa galit ay hindi na maibabalik. Kawikaan 15 verse 8. Walang halaga sa Panginoon ang mga handog ng masasama, ngunit nalulugod siya sa panalangin ng mga matuwid. Reflection. Ang talatang ito ay paalaala na ang Diyos ay hindi nakatingin lang sa ating kilos, kundi sa puso sa likod nito. Kaya sa context ng pagpo-post sa social media, ang tanong ay hindi lang, tama ba ang sinasabi ko? Kundi, ano ang laman ng puso ko habang pinopost ko ito? Maraming tao ang tila nagsasalita ng katotohanan, pero ang ugat ay galit, pagyayabang o paghihiganti. Sa ganitong paraan, ang mga handog ng masasama ay maaaring maging mga salita sa social media na may maling layunin. Ang Diyos ay nalulugod sa mga panalangin ng matuwid. Ibig sabihin, kapag tayo'y dumulog sa Kanya, sa halip na maglabas ng sama ng loob sa publiko, iyon ang tunay na kalugod-lugod. Kapag may bumigat sa loob mo, piliin mong mag-post sa langit muna, sa pamamagitan ng panalangin, hindi sa Facebook wall. Panalangin. Amang Diyos, sa tuwing ako'y nasasaktan, nadidismaya o nakakaramdam ng pagkabigo, dalangin ko na sa iyo muna ako lumapit at hindi sa madla. Bigyan mo ako ng puso na mas nais ang iyong kalooban kaysa pansamantalang ginhawa mula sa post na may bahid ng damdamin. Panginoon, alam mo ang tunay kong niloloob. Hindi ko kayang magpanggap sa iyo, kaya't linisin mo ang puso ko, ang aking mga intensyon, ang aking mga salita, ang aking mga reaksyon. Gawin mo akong taong ikaw ang inuuna kaysa validation ng mundo. Turuan mo akong manahimik kung kailan kailangang manahimik at magsalita lamang kung ito'y makapagbibigay buhay, liwanag at pag-asa. Nais kong ang aking presensya, maging sa online man, ay magbigay puri sa iyo. Amen. Affirmation. Pinipili kong dumulog muna sa Diyos kaysa maglabas ng hinanakit sa online. Ang mga salita ko ay patunay ng nilalaman ng puso ko, kaya nais kong ito'y maging malinis at mahinahon. Hindi ko kailangan ng pansamantalang validation. Ang mahalaga ay ang kaluguran ng Diyos. Ang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi kapangyarihan na pinili ng matuwid. Sa panalangin ko, ako'y pinalalakas. Sa pananahimik ko, ako'y binibigyang dangal. Roma 12 verse 21. Huwag kang magpadaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Reflection. Sa panahon ngayon, madali tayong matukso na gumanti gamit ang post sa Facebook o social media, lalo na kapag nasaktan tayo, na-disrespect o nadismaya. Minsan,
Ang akala natin ay magpo-post ako para malaman ng lahat ang totoo, o kaya para maramdaman niya rin ang sakit na ginawa niya. Ngunit paalaala ni Pablo sa talatang ito, huwag kang magpadaig sa masama. Kapag sinuklian natin ng post ang sakit o sama ng loob, napapadaig tayo sa emosyon at sa huli, lalo lang tayong nai-stress, napapagod o nakakahiya. Ang pagtitimpi ay hindi kahinaan. Ang hindi pagpatol, hindi pagpopos ng galit, hindi paninira sa online ay isang uri ng tagumpay. Ito ang pagsunod sa utos na daigin mo ng mabuti ang masama. Kapag pinili mong manahimik, magpatawad at ipagdasal ang nakasakit sa iyo, mas matibay kang tao at mas malakas ang iyong patotoo bilang anak ng Diyos. Panalangin. Panginoon, naiintindihan mo ang bigat ng damdaming dala ng panlilinlang, paninira o kahihiyan. Gusto ko sanang maglabas ng saloobin sa social media, pero tinuturo mo sa akin na hindi iyon ang tamang paraan. Turuan mo akong huwag magpadaig sa emosyon, kundi magtagumpay sa kabutihan, katahimikan at panalangin. Ikaw ang aking tagapagtanggol at ang boses mo ang mas mahalaga kaysa reaksyon ng iba. Palitan mo ng kapayapaan ang galit at ng kapatawaran ang hinanakit. Amen. Affirmation. Pinipili kong huwag gumanti. Ang katahimikan ko ay isang uri ng tagumpay. Hindi ako magpapadaig sa emosyon, sa galit o sa opinyon ng tao. Pinipili kong sumunod sa Diyos kaysa sa kagustuhan ng laman. Ang tunay na lakas ay nakikita sa paglalakad sa liwanag kahit nasasaktan. Lalampasan ko ang tukso ng pagpupos dahil alam kong si Lord ang bahala. Huwag patulan ang comment ng iba kapag ikaw ay nag-i-scroll sa Facebook. Minsan, may makikita tayong nakakainis, nakakasakit o taliwas sa paniniwala natin. Pero hindi lahat ng laban ay dapat pasukin. Hindi lahat ng komento ay dapat patulan. Ang kapayapaan ay mas mahalaga kaysa sa pagiging tama. Kawikaan 26 verse 4. Huwag mong sagutin ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Baka ikaw man ay maging katulad niya. Reflection. Sa panahon ngayon, isang click lang ay maaari nang pumasok sa isang mainit na diskusyon. Isang komento lang ang kailangan upang masangkot sa pagtatalo. Minsan, nakakaengganyo ang makisawsaw, lalo na kung sa tingin natin ay tayo ang nasa tama. Pero ang talatang ito ay isang babala sa panganib ng pagpatol. Ang mangmang sa kawikaan ay hindi basta taong walang alam. Ito'y taong sarado ang isip, mabilis magalit at hindi handang makinig. Kapag pumatol ka sa ganitong klase ng usapan, maaaring bumaba ka rin sa antas ng diskusyon, na imbes na magdala ng liwanag, nadadala ka rin sa dilim ng argumento, sarcasm o pride. Sa social media, hindi lahat ng komento ay karapat-dapat sagutin. Hindi lahat ng laban ay kailangang ipaglaban. May mga pagkakataong ang tahimik na pag-scroll ang mas banal kaysa sa mapusok na pagtatanggol sa sarili. Ang taong marunong umiwas sa pakikisawsaw
ay hindi mahina, kundi marunong magpigil sa sariling damdamin. Pinipili niya ang kapayapaan kaysa pagkapanalo. Pinipili niyang maging matalino kaysa mapatunayang tama. Tanong para sa pagninilay. Kapag may nakita akong nakakagalit na post, mas pinipili ko bang tumugon o manahimik? Sa pakisawsaw ko ba na ipapahayag ko si Kristo o ang sarili kong damdamin? Ang kilos ko ba online ay salamin ng kapayapaan ng Diyos sa puso ko? Panalangin. Panginoon, Ikaw ang Diyos ng karunungan at kapayapaan. Sa mga sandaling ako'y natutuksong pumatol sa mga komento o usaping walang saysay, tulungan mo akong lumayo sa pakikisawsaw na walang bunga. Palambutin mo ang aking puso at linawin ang aking isip upang ang pipiliin ko ay ang katahimikan kaysa pagtatalo, ang panalangin kaysa pangangatwiran, at ang kababaang loob kaysa pagiging mapagpatunay ng tama. Turuan mo akong gamitin ang aking salita para magbigay buhay, hindi upang makipagbangayan. At kung kailangan man ang pananahimik, bigyan mo ako ng lakas para tanggapin na minsan ang hindi pagsagot ay sagot na mas makapangyarihan. Gawin mo akong daluyan ng iyong kapayapaan, maging online man o sa tunay na buhay. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Affirmation. Pinipili kong maging tahimik kaysa pumatol sa diskusyong walang kabuluhan. Ako'y nilikha upang magdala ng liwanag, hindi makisawsaw sa dilim. May karunungan sa katahimikan at kapayapaan sa pag-iwas sa alitan. Hindi lahat ng laban ay para sa akin. Ang Diyos ang aking tagapagtanggol. Sa pag-iingat sa aking salita, pinaparangalan ko ang Diyos sa aking buhay. 2 Timothy chapter 2 verse 23-24. Iwasan mo ang mga usapang hangal at walang kabuluhan dahil nagiging sanhi lamang ito ng pag-aaway. Ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away. Sa halip, dapat siyang maging magiliw sa lahat, mahusay magturo at matiyaga kahit sa mga salungat sa Kanya. Reflection. Sa panahon ng social media, madali tayong maakit sa mga komentong walang kabuluhan, mga diskusyong puno ng init pero kulang sa pag-ibig. Minsan, gusto nating ipakita na tama tayo o ipagtanggol ang sarili natin, pero paalaala sa atin ni Pablo na ang lingkod ng Diyos ay hindi palaaway. Siya ay magiliw, matiyaga at hindi mapag-init ng ulo kahit sa mga taong laban sa Kanya. Sa madaling salita, hindi lahat ng diskusyon ay dapat salihan. Hindi lahat ng komento ay dapat patulan. Hindi lahat ng papos ay dapat sagutin. Hindi rin panalo ang taong laging may huling salita. Ang tunay na panalo ay ang taong may kapayapaan sa loob. Panalangin. Panginoon, ituro mo sa akin ang halaga ng katahimikan. Turuan mo akong iwasan ang pakikisangkot sa mga usapan na walang saysay o hindi nakakapagbigay buhay. Bigyan mo ako ng puso na mahinahon, mapagpigil, at hindi madaling magalit o magpaliwanag ng sarili.
Naway maging magaan akong kausap at hindi palaban. Maging liwanag ako sa gitna ng ingay sa social media. Sa bawat komento na tila tukso, ituro mo sa akin ang tamang tugon. Katahimikan, kabaitan at pagdarasal sa ngalan ni Jesus. Amen. Affirmation: hindi ako dapat makipag-away para mapatunayan ang sarili ko. Pinipili kong maging magiliw at mapagpasensya kahit may tumutiliksa sa akin. Hindi lahat ng usapan ay kailangan kong sagutin. Ang katahimikan ay karunungan. Ako ay lingkod ng Panginoon, kaya ang ugali ko online at offline ay dapat may kaamuan at pag-ibig. Hindi ako papatol sa usapang walang kabuluhan. Pipiliin kong maging tagapagdala ng kapayapaan. Kawikaan 17 verse 28. Kahit ang mangmang ay itinuturing na marunong kung siya'y tumatahimik. Kung pinipigil niya ang kanyang bibig, siya'y inaakalang may unawa. Reflection: sa panahon ng mabilisang opinyon at padalos-dalos na pagpupos, ang katahimikan ay isa sa pinakamapangyarihang anyo ng karunungan. Ang talatang ito ay paalaala na kahit ang isang taong walang alam, basta't marunong tumahimik at magtimpi, ay mas iginagalang kaysa sa taong laging may sinasabi pero walang laman. Sa konteksto ng social media, hindi lahat ng bagay ay kailangang ipos. Hindi lahat ng opinyon ay kailangang sabayan. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa pamamagitan ng salita. Kapag pinili mong manahimik sa gitna ng ingay, ipinapakita mo na hindi kahinaan kundi pagkaalisto at kontrol sa sarili. Tulad ng sinasabi sa Kawikaan 10 verse 19, sa maraming salita ay hindi mawawalan ng kasalanan, ngunit ang nagpipigil ng dila ay matalino. Panalangin. Panginoon, turuan mo akong pahalagahan ang katahimikan sa mundo na mahilig mag-ingay. Hayaan mong ako'y maging instrumento ng kapayapaan. Pigilan mo ang aking bibig at kamay sa pagsagot kapag hindi kailangan. Alisin mo ang tukso na patulan ang hindi makabuluhang usapan, lalo na sa social media. Sa bawat pagkakataon na may gusto akong sabihin o ipagtanggol ang sarili ko, paalalahanan mo ako. Ang tunay na karunungan ay marunong magtimpi. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Affirmation: ang katahimikan ko ay hindi kahinaan. Ito ay kapangyarihang galing sa Diyos. Mas pinipili kong mapakinggan ang Diyos kaysa ipilit ang sarili kong salita. Kahit may alam ako, hindi ko kailangang laging magsalita. Ang pag-iingat sa salita ay tanda ng tunay na karunungan. Hindi ako basta-basta nagpapadala sa damdamin, pinipili ko ang kapayapaan. Maraming tao ang hindi namamalayang unti-unting nauubos ang kanilang oras, lakas at kapayapaan sa walang saysay na pag-scroll sa social media. Pero ang mabuting balita, maaari itong mapigilan. At may gabay ang salita ng Diyos para diyan. Paano mo makokontrol ang sarili sa pag-scroll sa social media? Una, magtakda ng malinaw na oras para sa paggamit. Gumamit ng timer o app blocker. Kapag may hangganan,
mas may disiplina. Pangalawa, tanungin ang sarili, ito ba ay nakakatulong sa akin? Bago magbukas ng app, itanong, makakatulong ba ito sa akin ngayon o distraction lang ito? Pangatlo, ipalit ang idle scrolling sa meaningful moments. Magbasa ng isang talata sa Bible, manalangin o mag-journal. Pangapat, i-remind ang sarili kung saan dapat nakapokus. Ang social media ay tool. Huwag hayaang ito ang humubog sa iyong damdamin, halaga o pananaw. Efeso 5 verse 15 to 16. Kaya't maging maingat kayo sa inyong pamumuhay. Huwag kayong mamuhay gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Gamitin ninyo ng lubos ang bawat pagkakataon sapagkat ang panahon ay masama. Reflection. Ang talatang ito ay isang hamon sa pagiging gising at mulat sa ating mga ginagawa araw-araw, lalo na sa mga maliit na bagay na hindi natin akalaing may malaking epekto sa ating buhay. Sa paningin ng maraming tao, ang pag-scroll sa social media ay isang harmless habit. Pero kung tutuusin, ito'y isa sa mga pinakamalaking magnanakaw ng oras at atensyon. At kung hindi tayo mag-iingat, mauubos natin ang ating araw sa pagtingin sa buhay ng iba habang napapabayaan ang sariling kaluluwa. Maging maingat kayo sa inyong pamumuhay. Paalaala ito na bawat click, bawat minuto, bawat content na pinapanood o binabasa ay may epekto sa isipan at puso mo. Ang damdaming akala mo'y galing sa loob mo, minsan ay nahuhubog na pala ng algorithm at hindi ng espiritu. Gamitin ninyo ng lubos ang bawat pagkakataon. Kapag hindi natin sinadya ang paggamit ng oras, ang mundo ang magdidikta kung paano natin ito gugugulin. Kapag hindi natin piniling maglaan ng panahon sa Diyos, ang social media ang aagaw nito. Ang tunay na karunungan ay hindi lang sa kaalaman. Ito'y makikita sa pagpapasya kung ano ang bibigyan mo ng oras at ano ang iiwasan mo. Mga tanong para sa pagninilay. Araw-araw, ilang minuto o oras ang napupunta ko sa pag-scroll? Nakakatulong ba ito sa akin o nagpapalayo sa akin sa Diyos? Kapag tapos na akong mag-scroll, anong pakiramdam ang naiiwan? Kapayapaan ba? O pagod at pagkukumpara sa iba? Kung ang oras ay ginto, kanino ko ito iniuubos? Panalangin. Ama naming Diyos, Ikaw ang may akda ng oras at buhay. Humihingi ako ng tulong na maging maingat sa kung paano ko ginagamit ang bawat sandali. Sa mga oras na ako'y nauubos sa walang saysay na pag-scroll, hipuin mo ang puso ko upang maalaala kung ano ang tunay na mahalaga. Alisin mo ang pagkagapos ko sa mga bagay na nakakasira sa aking disiplina at kapayapaan. Bigyan mo ako ng tapang upang piliing tumigil at karunungan upang gamitin ang aking oras sa mga bagay na makabuluhan, na nagpapalago sa akin, hindi lang bilang tao, kundi bilang anak mo. Gawin mo akong tagapamahala ng oras na may layunin, hindi alipin ng pagkaabala
At sa bawat pagpili ko ng kapayapaan kaysa ingay, pagpili ng katahimikan kaysa comparison, pagpili ng panalangin kaysa pag-scroll, ikaw ang siyang maparangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Affirmation. Pinipili kong gamitin ang oras ko ng may layunin at direksyon. Ang aking atensyon ay isang banal na kaloob. Inihahandog ko ito sa Diyos. Hindi ako alipin ng social media. Ako'y malaya, disiplinado at nakatuon sa mga bagay na mahalaga. Bawat oras ay may halaga at pinipili kong gamitin ito para sa aking paglago at kapayapaan. Sa tulong ng Diyos, araw-araw akong gumagawa ng makabuluhang pagpili. 1 Corinthians 6 verse 12. Ang lahat ng bagay ay ipinapahintulot sa akin, ngunit hindi lahat ay kapaki-pakinabang. Ang lahat ng bagay ay ipinapahintulot sa akin, ngunit hindi ako paaalipin sa anuman. Reflection. Ang talatang ito ay nagpapakita ng banal na balanse sa pagitan ng kalayaan at disiplina. Oo, malaya tayong pumili, malaya tayong mag-scroll, mag-post, manood, maglaro. Pero hindi lahat ng pinapahintulutan ay nakakabuti. At ang sobrang kalayaan kapag hindi binantayan ay pwedeng maging pagkaalipin. Hindi kasalanan ang social media, pero kapag ito'y sumisira na sa disiplina, kapag oras, isip, damdamin at tiwala sa sarili ay naaapektuhan na, tayo'y unti-unting nagpapaloko sa isang tahimik na tanikala. Sinabi ni Pablo, hindi ako paaalipin sa anuman. Ito ang panawagan para sa mga anak ng Diyos. Maging malaya sa espiritu, hindi alipin ng sariling kagustuhan. Ang tunay na malaya ay hindi yung sumusunod lang sa gusto, kundi yung may kakayahang magpigil kapag hindi na makakabuti. Tanong para sa pagninilay. Ako ba ay gumagamit ng social media o ito na ba ang gumagamit sa akin? Sa araw-araw, sino o ano ang may kontrol ng aking oras at atensyon? Mas naglalaan ba ako ng oras sa Diyos o sa mundo? Panalangin. Panginoon, Ikaw ang tunay na nagbibigay ng kalayaan. Sa bawat pagpili ko araw-araw, tulungan mo akong makita kung ano ang talagang kapaki-pakinabang. Huwag mong hayaang ako'y paikutin ng mga bagay na hindi ko naman kailangang kontrolin. Bigyan mo ako ng disiplina upang gamitin ang aking oras ng may layunin. Alisin mo ang pagkaalipin sa social media, comparison at distractions. Gawin mo akong tagapangalaga ng sarili kong kalayaan, isang kalayaang may pananagutan sa iyong harapan. Sa iyo ko iniaalay ang aking oras, atensyon at puso. Amen. Affirmation. Ako'y malaya, ngunit marunong pumili ng makakabuti. Ang aking oras ay mahalaga, kaya pinipili kong gamitin ito ng may layunin at direksyon. Hindi ako paaalipin ng social media, emosyon o mga bagay na panandalian lamang. Pinapanday ako ng Diyos upang mamuhay ng may disiplina at kapayapaan. Bawat araw, pinipili kong magpakalalim sa Diyos, hindi sa distraction ng mundo.
Colossus 3 verse 2. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa lupa. Reflection. Ang talatang ito ay isang paanyaya, hindi lang na umiwas sa mga makamundong bagay, kundi mas malalim pa. Ayusin ang direksyon ng iyong puso at isip. Sa mundo ng social media, laging may bagong balita, bagong opinyon, bagong larawan, bagong inggit, bagong tukso. Sa bawat scroll, ang pag-iisip natin ay unti-unting nahahatak sa mga bagay na panandalian, ganda, tagumpay ng iba, validation, likes, attention. Ngunit sinasabi ni Pablo, itaas mo ang iyong pag-iisip. Ibig sabihin, ang direksyon ng focus ay dapat pataas sa Diyos, sa kanyang layunin, sa mga bagay na may eternal na halaga. Hindi ito nangangahulugang huwag nang pansinin ang mundo, kundi piliin ang mas mahalagang bagay. Kapag ang puso mo ay nakatuon sa langit, hindi ka basta-basta maaapektuhan ng inggit, comparison o pressure ng mundo. Mapapanatili mo ang iyong kapayapaan kahit napapaligiran ka ng ingay. Tanong para sa pagninilay. Sa bawat araw, ano ang mas matagal kong iniisip? Ang salita ng Diyos o ang mga post at opinyon ng iba? Kaninong boses ang mas madalas kong naririnig? Ang tinig ng Diyos o ang mundo? Nakatutok ba ang isip ko sa langit o nabitag na ako sa pansamantalang aliw? Panalangin. Amang nasa langit, sa gitna ng ingay ng mundo, hinihiling ko ang katahimikan na mula sa iyo. Sa dami ng gustong agawin, ang atensyon ko, mga opinyon, social media, pagkukumpara, turuan mo akong tumingin paitaas. Linisin mo ang puso ko sa pagkakaliw sa mga bagay na pansamantala. Iayos mo ang direksyon ng isip ko upang itaon ito sa iyong kalooban, sa mga bagay na totoo, dalisay at may buhay na walang hanggan. Sa bawat desisyong gagawin ko, ipaalaala mo na may mas mahalagang layunin kaysa makipagsabayan sa mundo. Ikaw ang kapayapaan ng puso ko. Ikaw ang liwanag ng landas ko. Panatilihin mo akong gising sa katotohanan na ako'y nilikha, hindi para malunod sa ingay, kundi para mamuhay ng may direksyon at pag-ibig. Amen. Affirmation. Itinuto ko ang isip ko sa mga bagay na makalangit, hindi sa makamundong aliw. Ako'y anak ng Diyos, hindi ko kailangang patunayan ang sarili ko sa mundo. Ang atensyon ko ay mahalaga, kaya pinipili kong ibigay ito sa Diyos at sa mga bagay na may saysay. Sa tulong ng banal na Espiritu, napapanatili ko ang kapayapaan kahit may ingay sa paligid. Araw-araw, pinipili kong mag-focus sa layunin ng Diyos sa buhay ko.